And ang nakakatuwa dun, kahit na foreigner tayo or ibang lahi tayo dito sa bansang Japan, dahil yun yung tama and yun yung nakita sa ating dashcam video. Bad news naman po ay ito, na medyo na-stress tayo ng konti dito at sumakit ang ulo natin dahil yan. So magandang araw po ulit sa inyong lahat. Di bali ngayong araw po kasi ay Sunday. So walang pasok po ngayon sa trabaho, wala rin pasok ang mga bata sa school. So dapat lalabas kami ngayon, kaya lang hindi na kami natuloy. So next week na lang siguro. At dahil wala kang pasok and wala rin naman kami pupunta ngayon, naisip ko na lang na mag Uber Eats. So magdi-deliver lang ako ngayon para may extra income tayo. Dito na po pala ako sa bahay at tapos ko lang mag-Uber. Naka 5 delivers din tayo. Meron kasi kaming lulutuin ngayon. Actually ako na magluluto, sabi ko kay Mama Aya. Magluluto ako ngayon ng paa ng manok. Yun yung tatangalian namin ngayon. Tapos mamaya ata, binabalak ni Yuna Chang sa ni Mama Aya ang lumabas. Pupunta lang daw sila ng Koen. Gusto ni Yuna Chang maglaro sa Koen. Tapos si Kuya EG, lumabas saglit dahil meron daw silang pupuntahan ng mga kaibigan niya, mga classmate niya. Siguro maglalaro lang sila ng basketball. Ayan. O nga po pala, last time di ko nakwento po pala sa inyo. Kasi nung nakaraan, tumawag na po sa amin yung insurance company about dun sa aksidenteng nangyari sa akin nakaraan. And ang sabi, meron na raw pong desisyon about dun sa kung sino ang may kasalanan talaga and ano yung mga dapat mangyayari. Di good news po. Good news po, and meron ding bad news na medyo nagpasakit ng ulo ko. So yun, mamaya kukwento ko agad sa inyo. Tatapusin ko lang yung niluluto ko. Tapos babalikan ko kayo. Kukwento ko sa inyo ng buo yung mga desisyon na sinabi sa amin ng insurance company. Ayun. Yan, so lulutuin ko na yung ating Adidas or yung paa ng manok. I-adobo lang natin to. Mahilig din ba kayong kumain ng ganito? Kami kasi ni Aya, mahilig kami kumain ng ganito. Adidas. Ina-adobo namin. Palalambutin ko muna to. Di bali, ito yung nabili kong paa ng manok sa supermarket. 3 packs to, 150 yen isang pack. So 450 yen lahat to. Ayan, so di bali yung isang pack naglalaman siya ng 7 piraso. Ayan, after 1 hour malambot na yung ating paa ng manok. So ang gagawin ko naman dito, tatanggalan ko naman siya ng mga kuko. Kasi hindi naman pwedeng kainin yan. Ayan, isa-isayin lang natin to. Pati na rin yung mga excess na balat niya, yung mga madidilaw. Ayan, tatanggalin na rin natin. Tabiro? Basta? Tabiro? Sato de? Ha? Ha? Kyo no gohan wa kore, ashi. Yada gohan. Nande? Yada. Tabenai? Why? Sansai nara kore tabete ru yo, Yuna Chan ga. Tabeta. Balot tabeta desho? Balot no mama, kore wa. Ayan, after kong tanggalan ng mga kuko lahat, saka ng balat, ayan, hugasan ko ulit siya. So, lutuin na natin yung ating adobong manok or paa ng manok o tinatawag ng Adidas.
Ayan, lagay lang natin sa kaldero. Tapos lagyan lang natin ng tubig para mapalambot natin siya. Tapos lagay na natin yung toyo. Lagyan natin ng saktong-saktong suka lang. Tapos lagyan natin ng dahon laurel, paminta. Tapos maghihiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. Ayan, para ito yung magiging pampalasa natin sa ating adobong manok. Ayan, after kong mapakuluan ito ng ilang minuto, ganito na po yung itsura niya. Pagkatapos nito, pwede ko na itong iprito. And dahil nga ayokong gumamit ng mantika, ang gagawin ko, air fryer ko na lang siya. Doon ko na lang siya ipiprito para hindi natin kailangan ng mantika. Sasalang na natin sa air fryer. Siguro mga nasa 15 minutes lang. Pwede na to. Yan, 20 minutes muna, tapos patay na lang natin after 5 minutes na lang remaining. So yun, ganito na itsura ng ating adobong paa ng manok kapag prinito sa air fryer. So saktong-sakto lang yung prito niya at hindi natin kailangan ng mantika. After kung maprito yan, ibabalik ko na dun sa pinagpakuluan niya kasi yun yung maghahalo sa ating paa ng manok para mas lumasa lalo. So yun, goods na yan. So ready na yung ating paa ng manok. Ang gagawin ko, ihanda na natin to dahil kakain na kami ni Mama Aya. And tingnan ko kung kakain din si Yuna Chang saka si Kuya AJ. Itadakimasu! Ayan na, luto na yung ating adobong Adidas. Gusto ko Nike. Ayaw mo ng Adidas? Nike. Nike? Nike ba yun? Hindi ba Nike? Nike. Kaya tayo. Yun na Changwa, kumain na ni tabitan eh. Hamburger. Tabi Timiro, Adidas. Kuha. Sa balot hindi ka kuhay. Paan ng tatay nila to eh. Dari ako din naman. Sasamahan natin ng Nanay Dor, suka. Natin ng walang suka muna. Sarap. Hugasan mo muna dito kasi naglakad yan sa labas. Ganun ba yun? May entry ka na naman Yan, hugasan mo siya. Hugasan muna sa Nanay Doors. Oo. Asa yung towel niya? Diretso na. Sip-sipin mo na lang. Ay, sarap. Wow. Para kang nasa Pilipinas ito Bagay na bagay. Parang ako lang yung suka, ikaw yung paa ng manok. Mukha ko pa. Ayaw, gusto mo maasim. Mamili ka. Yung paa maasim din. Ba yan? Jimmy. Ano mo na yung reaction ng Japanese people pag kumakain ng pagkain? Sample. Napanood mo sa TV? May tabi tayo. May tabi tayo, Sansai. So, Sansai yun, Sai. Sasay. Ne? Tabi ta ne. Sansay ba siya? Yung nandun pa tayo nakatira dati sa Yan na. Maino Apato. Yan na. Yada. Ito Ajimi. Gusto? Muli. Yada. Iyo. Gusto niya may cutics. Sa atin kasi, di ba, pulo ng manok din kinakain. Sabi mo kumakain ka niya. Yun naman. Utak nga naman ito sa akin. Yun ang hindi ko kaya. Pero, kung sabi mong masarap di Masarap. pwede naman subukan. Ang sunod, di na tayo nakakita nung last na umuwi tayo. Puwet ng baboy. Ay, Pwet baboy ng na manok. lang. Pwet ng manok, masarap. Ayun o. Sasawsaw natin sa Nanay Dor suka. Wow.
Nihiwalay sa bato ah. Pag ikaw ba, halimbawa, pumunta ka sa tindahan ng barbecuehan, tapos ganyan kumain yung nakasabay mo dong customer. Ang sausaw ng sausaw. Sasaw ka pa ba? Susubo ka, sausaw. Sigurado yan sa dami ng kumakain dun, isa man dun, o dalawa man dun. Ganyan ang ginagawa. Masyadong malinis eh, hinuhugasan ang hinuhugasan. Masyadong malinis. Masyadong malinis ang Pilipino. Laging hinuhugasan ng pagkain bago kumain, bago kainin. Yung tinapay, sinasawsaw sa kape, hinuhugasan. Oo nga, no? Kasi yung barbecue sa suka. Diba? Ano? Naging aso na. Puro buto yan ah. Ano tawag dito? Sulo yung sipong ko. Sobrang sarap. Ayan. So, after natin kumain, ayan, nakapagligpit na ako, nakapag-ayos ako ng ating pinagkainan habang nag-deliver si JP. Ayan, so after natin kumain ng lunch, late lunch, ice cream, Yuna Chang. And may request si Yuna Chang na gustong puntahan. Saan? Yobecoin. Yobecoin. Okay, let's go. Yobecoin. Mazu, Yobecoin. mizu o nomimashou. Sekkaku. Kawaii. Kanina inayos na natin yung buhok mo eh. Kaya lang, dahil sa paghiga mo, nagulo ulit yung buhok mo. So, lalagyan natin siya na Nori. wax. Nori, be. だってさ、あれなんだっけ、まっすぐになるから。 Ne. 確かにね. And, don't forget the bangs na hindi pwedeng wala yan. Kayo na siyang the bangs. だってさ、あれ、ノリってくっつくじゃん Kutsuk ka, no? でしょくっつくじゃん。 Hmm. わかんないよ。 Ayun. So, okay na tayo. Teka lang. Let's go! Are? Okay. Let's go So, to the moon. to the moon. Yes. Saka punta to the moon. Yes. Yata! Ang ingay po ng motor niya. Ang ingay po ng motor niya. Sorry po. 普通にパパなのに。 Ingat kayo. ここ Mamaya na lang tayo uli. パパここフィリピンじゃないからね。 Hindi daw Philippines. Grabe, sa Philippines lang ba may ganun tambutso? Meron din dito. Dun. Alis na muna kami. Bye-bye. Kaya enjoy. Mamaya na lang uli. Salamat sa iyo. Seatbelt ka muna dyan para safe kayo dyan. Para safe, ha? Okay, very good. Just get in eh. パーティーイエーイ。パーティー。涙出ちゃった。 Wait lang, be. Tingnan ko muna kung may bariya ako. Kasi para pag nauhaw ka, kakain ba tayo? Maglalaro. Lalaro. Okay. Deko? Yo. Bye-bye. Yan. Ready? Go!
meron daw siyang na 中でさ、住んでるやつ。 nabungkal. Ano yan? Di ba yan yung kinain mo dun sa Pilipinas? Di ba yun? ないよ。そのうち取り替えるんだよ。ちゃんと洗うんだよ。ちょっと洗ってるよ。いちご味だよね。 Wow! え、どうして？え、こう？そうそうそう。おー。いいね。あ、ブルーハワイ。わー。 Wow! 綺麗な。 Parang yung ano yan, yung sausawan sa inasalbi. ありがとうございました。なんか足りなくない？ここのもほら。本当だ、やばい。Paano muna kumain ng Japanese people? Ayan. So, ito na nga. Ito na nga po yung kwento or desisyon na sinabi sa amin ng insurance company about sa kung ano yung mga mangyayari and ano yung possible na desisyon nila sa nangyaring aksidente nung nakaraan. Tumawag nga yung insurance company namin kay Mama Aya. Sabi nilang ganun. Ang naging desisyon nga daw ng boat company or boat insurance company is 90-10. Ibig sabihin po, 90% po ng kasalanan ng nangyaring aksidente is yung sa part nung sa kabila. Tapos yung 10% naman po is kasalanan ko. Ang sabi naman daw talaga ng mga karamihan, lalo na yung mga may alam about sa insurance or sa mga car accident, ganun daw po talaga ang possible na mangyayari. Meron akong part na kasalanan kasi yung sa nangyari pong aksidente is umaandar din po ako. Kaya possible daw talaga na maging 90-10 or kaya 80-20 pa nga eh. Pero yun na nga po, ang sabi ko nga sa inyo, ang mahalaga safe po kami parehas. And ang nakakatuwa dun, kahit na foreigner tayo or ibang lahi tayo dito sa bansang Japan, pinaboran nila tayo dahil yun yung tama and yun yung nakita sa ating dashcam video. So, ibig sabihin, talagang ang mga Japanese, kapag sinabing rules, sumusunod talaga sila ng rules. Sumusunod talaga sila sa rules, kahit na ibang lahi ka pa. Ang akala ko kasi, mas papaboran nila yung kabila kasi Japanese yung ating nakabanggaan. Pero, yun ang maging desisyon, 90-10. Ang bad news naman po ay ito, na medyo na-stress tayo ng konti dito at sumakit ang ulo natin dahil hindi natin alam kung anong gagawin natin sa possible na maging desisyon nila na ito na nga po, tumawag na nga po yung company kung saan dapat ipapagawa ko yung sasakyan ko, yung car repair shop. Doon ko sana ipapagawa. Kaya ang sabi, ang total daw ng magagastos ay 86 lapad or 860,000 yen. Ang total ng magagastos sa buong sasakyan para mapagawa ito. Pero ang sabi ng insurance, ang possible daw na ibigay ng kabilang company ay 23 to 25 lapad. Napaisip ako na nakapasok ako sa insurance and iniisip ko na kung sakaling mapabangga ito at kung wala naman din akong kasalanan, ng katulad na sabi nila 90% ng kasalanan ng kabila, so ibig sabihin 90% na yun ng magagastos sa pagpapagawa ng sasakyan ay babayaran nila. Pero ang sabi, hindi daw po pala ganun dito sa Japan.
Hindi ako sigurado kasi wala naman din po talaga akong alam about sa mga rules na ganito. Pero yun po ang sinasabi ng insurance. Dinedepende daw po pala ito sa klase ng sasakyan na meron ako. Dahil nga luma na po yung sasakyan ko at year 2009 model ito. At ang 2009 model daw na ganito klase sasakyan ay makakabili ka na lang ng 23 to 25 lapad. And dun pala nila binase kung magkano yung ibabayad nila. So, nakakalungkot. Hindi pala mangyayaring mapapagawa yung sasakyan ko dahil kung iisipin nyo, 860,000 yung mga gastos at 23 lapad lang or 230,000 yen lang yung bibigay nila. So, ibig sabihin, kailangan kong maglabas ng 63 or 63 lapad or 630,000 yen para mapagawa yung sasakyan ko. Kahit na wala naman ako talagang kasalanan or 10% lang yung kasalanan ko. So, ako pa rin pala yung magiging talo. Kahit sabihin mo naka-insurance ako. Dahil kailangan kong maglabas ng ganong kalaki para maging okay uli yung sasakyan ko. Na hindi ko naman alam kung paano ko o saan ko makukuha yung 630,000 yen. Ano po ba sa palagay nyo? Sa mga nakakaalam po about sa rules na ganito, tama po ba yun? Or mali ba yung mga sinasabi nila? Ako wala akong talagang idea po eh. Pero tinanggap ko na lang po talaga na ganun talaga yung nangyari. And kung sakaling ganito yung magiging desisyon, parang tatanggapin ko na lang talaga. Ang pinakamahalaga po talaga sa akin is safe kaming dalawa. Lalo na ako dahil pamilyado ako. May dalawang anak ako. So nakakalungkot lang na kahit nakapasok ka pala sa ganitong insurance, ito pala ang sasabitin mo, lalo na kung luma ang sasakyan mo. Doon pala nila binabase. Ayun, di ko alam. Pero ayun yung bad news and good news natin about sa desisyon ng insurance company. Ano po sa palagay nyo?